Ay, hi kids! Hi! Hi, Kuya Eric. Hi! Hi, Kuya Eric. Upo na kayo. Saan ba kayo nanggaling? Namasyal lang po kami, Kuya Eric. Ah, ganun ba? Akala ko nauna na ako sa inyo eh. O saan naman kayo namasyal? Nag-ikot-ikot lang po. Ang dami po palang puno at halaman dito. Kaya kahit nasa gitna po tayo ng city, kahit pa paano ay presko ang hangin dito sa MMDA Park. Ah, oo. Maganda naman talaga dito eh. Lalo na sa pag-aaral natin, di ba? Opo, Kuya Eric. Ano po bang pag-aaralan natin ngayon? Gaya ng napag-aralan natin noong mga nakaraan, nalaman natin yung kahalagahan ng enerhiya at yung mga activity nakapaloob dito. At tuwing buwan ng December ay ipinagdiriwang ang National Energy Consciousness Month. Bakit po ito pinagdiriwang? Yan nga ang aalamin natin ngayon. Kaya makinig tayo ha. Eto, basahin natin ang payo ng Biblia tungkol sa pakikinig. Sa aklat ng Kawikaan 5:1-2. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa upang makapag-ingat ka ng kabaitan at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Makikinig po kaming mabuti. At yan ang ating verse of the day. Sa araw na ito ay aalamin natin kung ano ba ang National Energy Consciousness Month at kung bakit ba ito ipinagdiriwang. Abangan nyo yan sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Capone reporting news from around the world. Sleepy Eye High School, junior high school students taking STEM or Science, Technology, Engineering, and Math class are exploring renewable energy sources. Instructor Janine Backer said that the students have studied how a solar panel works, how to construct a solar car, advantages and disadvantages of solar energy, and our environment, and how we need change in energy resources to protect our world. The class has brought their solar cars outside on a sunny afternoon to experience the sun's power. Even though there are snows on the sidewalk as a bit of an obstacle, the little solar cars were a success. Backer said that upcoming units for the STEM class will include roller coasters, bridge building, and paper airplanes. Until next time, I'm Sid Capone reporting news from around the world. Magandang araw mga bata! Marami na tayong nalaman tungkol sa Baroque Arts. Ang uri ng sining na ito ay isa sa kahangahangang paraan ng pagpipinta. Dahil sa mga teknik na ginagamit dito, pati ang mga emosyon sa bawat painting ay nararamdaman mo. Kaya ngayong araw, susubukan naman natin gumawa ng isang Baroque art gamit naman itong charcoal pencil. Oh, kunin nyo na rin ang mga papel na gagamitin natin at magsimula na tayo. Sa pagkakataong ito, ang gagamitin natin sa paggawa ng Baroque art drawing ay ang charcoal pencil. Sa pagguhit, lagi nating unahin ang paggawa ng maninipis na outline hanggang sa mabuo na natin ang subject natin. Tandaan, ang isang Baroque art ay kailangan nating maipakita ang dramatic effect nito. Sa isang Baroque drawing, hindi mawawala ang alinmang detalye ng light and dark sa drawing. Ito ang isang factor na nagpapalabas ng emosyon sa isang Baroque art. Magagawa natin ang isang paraan ng Baroque art sa pamamagitan ng paglalagay ng tamang shadings at shadows sa gagawin natin. Maging ang reaksyon ng ating subject ay mahalaga para sa isang Baroque art drawing. Ito na kids, nakagawa na tayo ng isang Baroque art gamit ang charcoal pencil. Kailangan lang dito, sa project na ito ay malagyan ng dramatic effect para mas lumitaw ang Baroque art techniques na ginawa natin. Lagi lang tayo magsasanay kids, dahil sa pagsasanay,
hindi lang ang Baruch Arts ang magagawa natin, kundi ang mga ibang art techniques. At sa panonood dito, sa tulong ng Diyos, makakatulong kami sa inyong kaalaman sa pagguhit o pagpipinta man. Kaya kita-kits ulit tayo kung loloobin ng Diyos upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Magandang araw po, Kuya Wimpy. Gandang araw sa'yo, Bensi Boy. Bakit po ba may Energy Consciousness Month? Ang Energy Consciousness Month, anak, ay pinagdiriwang natin para i-celebrate natin lahat ng teknolohiya patungkol sa enerhiya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng kasayahan, nagbibigay sa atin ng ligaya, nagbibigay ng pagkakataon na mas marami tayong magawa. Halimbawa, mas napapabilis ang trabaho natin dahil nakakapagbiyahe tayo ng mas mabilis gamit ang ating mga sasakyan. Mas nakakapagtrabaho tayo kahit gabi dahil meron tayong ilaw. Marami pa tayong nagagawa dahil sa mga discovery o mga natuklasan na teknolohiya. Mas nakakakain tayo ng masarap, mas nabubuhay tayo ng maginhawa, dahil sa paggamit natin ng energy. Kaya dahil dyan, gusto lang natin ipaliwanag, lalo na sa mga bata, ang halaga ng energy. We have to be conscious dahil ito ay regalo sa atin at dapat natin wag tong sayangin at dapat tayong magpasalamat. So, celebrate tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. Salamat po sa Diyos dahil mas naunawaan po namin kung bakit ba dapat ipagdiwang ang National Energy Consciousness Month. Marami po sa amin ang hindi masyadong interesado dito. Pero kailangan po pala namin itong malaman unti-unti. Oo naman. At kahit nga mga bata pa kayo, dapat ay maging aware na kayo dito. Kuya Eric, Bible story na po. Oo. Umpisahan na natin. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang pakikipagtunggali ng isang lalaki kay Jacob. Pero hindi po siya nanalo kay Jacob. Tama, Bensi. Dahil doon, binasbasan ng lalaki si Jacob. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, ganito ang sumunod na nangyari kay Jacob. Basahin natin sa aklat ng Henesis 33:1 hanggang 11. At itiningin ni Jacob ang kanyang mga mata at tumingin. At narito, si Esau ay dumarating at kasama niya ay 400 tao. At kanyang binahagi ang mga bata kay Leah at kay Rachel at sa 2 alilang babae. At inilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapanguna. At si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa. At si Rachel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila at yumukod sa lupa na makapito hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na sinalubong siya at niyakap siya at niyapos siya sa leeg at hinagkan siya at nag-iyakan. At itiningin ni Esau ang mga mata niya at nakita ang mga babae at ang mga bata at sinabi, "Sino-sino itong mga kasama mo?" "Ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod." Nang magkagayoy, nagsilapit ang mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak, at nagsiyukod, at lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak, at nagsiyukod.
At pagkatapos ay nagsilapit si Jose at si Raquel at nagsiyukod. At kanyang sinabi, "Anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko? Nang makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon, mayroon akong kasya, kapatid ko. Ariin mo ang iyo." "Hindi, ipinamamanhik ko sa iyo na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay. Yamang nakita ko ang iyong mukha, na gaya ng nakakita ng mukha ng Diyos. At ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang kaloob na dala sa iyo, sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos. At mayroon ako ng lahat." At ipinilit sa kanya at kanyang tinanggap. Akala ko po mag-aaway ang magkapatid. Siguro dahil po sa tagal nilang di pagkikita, na-miss po nila ang isa't isa at nanaig po ang pagiging magkapatid nila. Nakaka-touch po yung pagkikita nila. Ano po ang sumunod na nangyari sa kanilang pagtatagpo? God willing, yan naman ang susunod nating aalamin. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Marami na tayong nalaman sa National Energy Consciousness Month. Kaya practice na natin to mga bata. Kaya malaki ang dahilan para i-celebrate ito. At kung isasagawa nyo ito, maging ng lahat, ito ang payo ng Biblia sa atin. Sa aklat ng 1 Korinto 14:40, basahin natin. "Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay." Isa sa mga nangunguna sa National Energy Consciousness Month ay ang Department of Energy. Kilalanin natin sila sa susunod kung loloobin ng Diyos. Lunti ang kapaligiran, o kay gandang pagmasdan. Sariwang hangin na malalanghap, sa buhay natin walang kasing sarap. Mga burol at kabundukan, maraming puno at halaman, sa pagsabay sa kaunlaran, sana ay pangalagaan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Sa dagat ay maraming yaman, sa mga tao'y kabuhayan. Bawat isa kung mag-iisip lang, pagkasira ay di papayagan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Maganda ang kinabukasan natin. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Biyaya ng ating Diyos. Biyaya ng ating Diyos. Hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show! Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC
na.